Magandang araw po sa inyo mga karedyo at sa lahat ng nakikinig sa channel na ito. Itago niyo na lang po ako sa pangalang Mark. Isa po akong seller ng mga second hand na sasakyan dito sa amin. Matagal na akong nasa ganitong negosyo. Buy and sell ng kotse. Madalas, okay naman ang kita. At wala naman akong kakaibang karanasan. Pero may isang unit na hanggang ngayon, hindi ko pa rin maalis sa isip ko. At sana, hindi ko na lang sana binili. Nagsimula ang lahat noong may nag-alok sa akin ng isang sedan. Medyo luma na, pero malinis, maayos ang makina, at higit sa lahat, sobrang mura. Halos kalahati ng presyo. Siyempre, bilang negosyante, hindi ko na pinalampas. Tinanong ko yung nagbebenta kung bakit ganun kamura. Sabi niya, need lang ng pera. Rush. Hindi na ako nagtanong pa. Pagdating ng kotse sa garahe ko, maayos naman siya. Walang problema sa makina. Walang kakaibang tunog. Malinis din ang loob. Pero napansin ko lang, medyo may kakaibang amoy. Hindi siya amoy patay, pero parang luma na nabasa, tapos natuyo. Akala ko normal lang. Pinakarwash ko, pinadetailing, pina-air freshener. Kinabukasan, pinost ko agad online. Hindi nagtagal. May nag-message agad. Isang lalaki. Interesado daw. Gusto mag-test drive. Nagkita kami bandang 10:00 ng gabi. Medyo nagtaka ako kung bakit gabi. Pero sabi niya yun lang daw free time niya. Sumakay kami sa kotse. Ako sa passenger seat. Siya ang nag-drive. Sa una, okay naman. Tahimik lang. Hanggang sa napansin kong hindi siya nagsasalita. Tapos bigla siyang napatingin sa rear view mirror. May kasama ba tayo? Tanong niya. Kinabahan ako. Saan? Sagot ko. Sa likod. Parang may nakaupo. Agad akong lumingon. Wala naman. Pagbalik ko lang tingin sa kanya, namumutla na siya. Pre, baba na ako. Sabi niya bigla. Hindi pa kami nakakalayo. Huminto siya, bumaba, at hindi na bumalik. Akala ko maarte lang. Pero doon na nagsimula. Sumunod na buyer. Ganon din. Test drive. Tapos biglang titigil. Mamumutla. At sasabihin, may narinig ka ba? Mabigat yung likod. Parang may humihinga. Isa pa nga. Umiyak. Sabi niya may babaeng nakita sa likod. Duguan. Nakatingin lang daw sa kanya. Simula nun, wala nang gustong tumuloy. Hanggang sa isang gabi, ako na mismo ang nag-test. Gusto kong patunayan na wala talagang kakaiba. Ako lang mag-isa. Habang nagmamaneho ako, tahimik ang daan. Bandang 2:00 ng madaling araw, pinatay ko ang radyo. Doon ko narinig. Mahinang paghinga. Galing sa likod. Akala ko guni-guni lang. Pero lumakas. Parang may humihinga na pagod. Mabagal. Mabigat. Dahan-dahan akong tumingin sa rearview mirror. At doon ko siya nakita. Isang babae. Basang-basa ang buhok.
duguan ang muka at nakatingin diretso sa akin. Hindi ako makagalaw. Hindi ako makasigaw. Tapos bigla siyang nagsalita. Mahina. Paos. Bakit mo ako ibinenta? Bigla akong napaapak sa preno. Paglingon ko sa likod, wala na. Kinabukasan, agad kong hinanap ang history ng kotse. Doon ko nalaman ang totoo. Na-aksidente pala ang dating may-ari. Kasama ang asawa niya. Nabangga sila sa highway. Patay on the spot yung babae. Sa backseat siya nakaupo. Simula noon, hindi ko na pinost ulit yung kotse. Hindi ko na rin ginagamit. Nakatambak na lang siya sa garahe. Pero minsan, paggabi, naririnig ko pa rin. May sumasakay. May bumubukas ng pinto. At may humihinga sa loob ng kotse. At minsan, pag dumadaan ako sa garahe, makikita ko sa rearview mirror na hindi na ako ang nasa driver's seat. Kung hindi nyo man ako paniwalaan, ayos lang. Pero kung bibili kayo ng second hand na kotse, siguraduhin nyo muna. Hindi lang makina ang check nyo. Baka kasi, may kasama na pala. Maraming salamat sa pakikinig mga karadyo. At kung nagustuhan nyo ang kwento ko, huwag nyong kalimutang i-like, i-share, at mag-subscribe sa channel na ito para sa mas marami pang kwentong katatakutan. Magandang araw po sa inyo mga karadyo at sa lahat ng nakikinig sa channel na ito. Ako po si Jomar. Hindi ko na po ibibigay ang tunay kong pangalan. Gusto ko lang ibahagi ang karanasan ko sa kotse ng yumao kong ama. Isang bagay na hanggang ngayon, hindi ko pa rin may paliwanag. Mahigit 1 taon nang nakalipas nang mawala ang tatay ko. Biglaan ang lahat. Naaksidente siya habang pauwi galing trabaho. At ang mas masakit, sa loob ng sarili niyang sasakyan. Matagal kong hindi nagalaw ang kotse na yon. Nakatambak lang sa garahe namin. Parang kahit tignan ko lang, bumabalik lahat ng alaala. Pero dumating yung panahon na kinailangan ko na rin itong gamitin. Ako na kasi ang naging breadwinner sa pamilya. Noong unang beses kong pinaandar ang kotse, hindi ko alam kung bakit. Pero parang may kakaibang pakiramdam. Parang may kasama ako. Inisip ko na lang na baka namimiss ko lang si Papa. Sa unang mga araw, okay naman. Ginagamit ko siya papasok sa trabaho. Wala namang problema sa makina. Smooth pa nga tumakbo. Pero isang gabi, habang pauwi ako, doon nagsimula. Bandang 11:00 na ng gabi. Tahimik ang kalsada. Walang ibang sasakyan. Bigla na lang nag-on ang radyo. Nagulat ako kasi naka-off yun. Tapos may narinig akong static hanggang sa may boses. Dahan-dahan lang. Bigla ako napaigpit sa manibela. Boses yun ng tatay ko. Sigurado ako. Pinatay ko agad ang radyo. Tahimik ulit. Pero ilang segundo lang, nag-on ulit. May kurbada sa unahan. Kinilabutan na ako. Pero hindi ko alam kung bakit.
Sinunod ko. Nagbagal ako. At tama nga. May matarik na kurbada sa unahan. Kung hindi ako nagbagal, posibleng na aksidente ako. Simula noon, paulit-ulit na nangyari. Tuwing nagmamaneho ako, lalo na paggabi, may boses na nagbibigay ng direksyon. Mabagal lang. May tatawid. Huminto ka muna. At sa bawat pagkakataon, tama siya. Unti-unti, nasanay na ako. Parang kasama ko ulit si Papa sa biyahe. Pero isang gabi, nag-ibang lahat. Pauwi ako galing overtime. Pagod na pagod. Bigla na lang nagsalita ang radyo. Dumaan ka sa dati nating daan. Nagtaka ako. Hindi yun ang usual route ko. Mas madilim at bihira ang dumadaan. Doon ka dumaan! Ulit ng boses. Hindi ko alam kung bakit, pero sinunod ko. Habang papasok ako sa madilim na kalsada, lalo akong kinabahan. Walang ilaw. Walang bahay. Walang tao. Hanggang sa makarating ako sa isang bahagi ng daan na parang pamilyar. At doon ko naalala. Doon namatay si Papa. Biglang lumakas ang static sa radyo at sumigaw ang boses. Huminto ka? Bigla akong promeno. Sa harap ko, may truck. Nakatigil. Sakop ang buong kalsada. Kung hindi ako tumigil agad, diretso akong babangga. Napahinga ako ng malalim. Nanlamig ang buong katawan ko. Dahan-dahan akong tumingin sa rearview mirror. At doon ko siya nakita. Ang tatay ko. Nasa backseat. Nakaupo. Tahimik. Nakatingin sa akin. Hindi siya duguan. Hindi siya galit. Ngumiti lang siya. At dahan-dahan, tumango. Pagkurap ko, wala na siya. Simula noon, hindi ko na ulit narinig ang boses sa radyo. Pero minsan, kapag nagmamaneho ako mag-isa at napapatingin ako sa rearview mirror, pakiramdam ko, nandun pa rin siya. Nagbabantay. At kahit nakakatakot, mas nangingibabaw ang pakiramdam na hindi niya ako iniwan. Kung nasaan man siya ngayon, alam kong pinabantayan pa rin niya ako. Maraming salamat po sa pakikinig mga karadyo. Magandang gabi at ingat. Magandang araw po sa inyo, sir. At sa lahat ng mga karadyo na patuloy na nakikinig at sumusuporta sa inyong channel. First time ko pong magsulat at magpadala ng kwento sa inyo. Kaya sana mapansin niyo po. Itago niyo na lang po ako sa pangalang Rico, 29 years old, at taga General Santos City. Isa po akong buy and sell ng mga second hand na sasakyan. Hindi man kalakihan ng kita. Sapat naman para sa araw-araw. Sanay na ako makipag-meet sa kung saan-saan. Parking lot, mall, gas station, kahit minsan gabi pa. Pero yung karanasan ko na to, hindi ko makakalimutan. At sana, hindi ko na lang tinuloy ang deal na yon. Isang linggo bago mangyari ang insidente, may na-acquire akong unit.
Isang sedan. Maayos pa, malinis at walang major issue. Sakto lang ang presyo para maibenta agad. Pinost ko siya online. Hindi pa lumilipas ang isang araw, may nag-message agad. Ang pangalan niya sa account, Arman de la Cruz. Maayos siyang kausap sa chat. Direkta. Available pa ba? Oo boss, available pa. Kukunin ko na. Meet tayo. Akala ko normal na bayoy lang. Nang mag-set na kami ng meet up, nagulat ako sa sinabi niya. Sa sementeryo tayo magkita. Akala ko nagbibiro. Sabi ko, boss, baka pwede sa mall na lang o gas station. Mas safe. Pero sumagot siya agad. Hindi ako makakalabas. Dito lang ako pwedeng puntahan. Medyo kinabahan ako. Pero bilang kailangan ko rin ng benta, pumayag ako. Dumating ang araw ng meet-up. Bandang 6:00 ng gabi. Papalubog na ang araw. Yung sementeryo na pinuntahan ko ay luma na. Tahimik. At halos wala ng tao. Pagpasok ko pa lang, iba na agad ang pakiramdam ko. Parang biglang lumamig ang hangin. Habang nagmamaneho ako papasok, napansin ko na parang wala akong kasalubong. Walang bantay. Walang ilaw sa ibang bahagi. Tinext ko siya. Boss, nandito na ako. Sumagot siya. Diretso ka lang. Sa dulo. Pagdating ko sa dulo, may nakita akong isang lalaki. Nakatayo sa tabi ng isang puntod. Nakaitim siya. Hindi gumagalaw. Bumaba ako ng kotse. Boss Arman? Tanong ko. Dahan-dahan siyang tumango. Habang lumalapit ako, napansin ko ang putla niya. At parang hindi siya humihinga. Sinimulan namin ang usapan. Tahimik lang siya. Walang ngiti. Walang emosyon. Magkano ulit? Tanong niya. Sinabi ko ang presyo. Hindi siya tumawad. Agad niyang inilabas ang pera. Habang inaabot niya sa akin, napansin ko malamig ang kamay niya. Hindi normal na lamig. Yung parang yelo. Naglabas ako ng resibo. Sinulatan ko ng pangalan niya. Arman de la Cruz. Habang inaabot ko sa kanya, bigla akong napatingin sa katabi naming puntod. At doon ako nanlamig. Nakasulat sa lapida. Arman de la Cruz, 1978 hanggang 2021. Hindi ako makapaniwala. Paulit-ulit kong tiningnan ang pangalan sa resibo at sa lapida. Parehong pareho. Dahan-dahan akong napatingin sa kanya. Nakatitig na siya sa akin. At doon ko napansin, hindi na siya katulad kanina. Mas maputla na siya. Ang mga mata niya parang malalim at walang buhay. Tapos ngumiti siya. Matagal ko nang iniintay ito. Hindi ko na alam ang gagawin ko. Hindi ako makagalaw. Bigla siyang nagsalita ulit. Dito ako namatay. At bigla, narinig ko ang malakas na kalabog. Parang may bumagsak sa likod ko. Paglingon ko, wala na siya. Pero ang mas nakakatakot,
Nakita ko sa salamin ng kotse. Nasa loob na siya. Nakaupo sa backseat. Hindi na ako nagdalawang isip. Sumakay ako agad. Pinaharurot ko ang kotse palabas ng sementeryo. Habang nagmamaneho ako, naririnig ko siya. Mahinang boses sa likod. Akin na to. Hindi ko na nilingon. Hindi ko na tinignan ang rearview mirror. Pagdating ko sa bahay, hindi ko na pinatay agad ang makina. Nanginginig ako. Tinignan ko ang resibo. Nasa akin pa rin. Pero ang pangalan, nawala. Parang walang nakasulat. Kinabukasan, binalikan ko ang sementeryo. Hinahanap po yung puntod. At nakita ko. Pero ang mas nakakatakot, may bagong gasgas ang lupa sa harap nito. Parang may hinukay. Hindi ko na muling ginamit ang kotse. Hindi ko na rin binenta. Minsan, paggabi, naririnig ko pa rin. May kumakatok. Sa loob ng garahe. At kapag tinitingnan ko ang kotse, minsan, may tao sa loob. Nakatitig lang. Naghihintay. Maraming salamat po sir at mga karadyo sa pakikinig sa aking kwento. Sana magsilbi itong babala, lalo na sa mga katulad kong nagninegosyo. Huwag basta-basta magtitiwala, lalo na kung kakaiba ang hinihiniin ng kadil nyo. Magandang gabi.